sa California noong 2017. Mahal ni Val na maglaro ng isang first-person shooter na tinatawag na Field of Fire. Napakahusay niya sa laro at sikat ang kanyang palayaw, speedrun, sa mga gaming circle. Pangarap niyang manalo sa isang tournament at maging isang profesional. Isang umaga, pinaalalahanan siya ng kanyang ama na si Carlos na tumawag siya sa isang kaibigan para makuha siya ng interview sa isang trabaho. Ipinaalala rin ng kanyang kapatid ang kahalagahan nito dahil ilang buwan na siyang walang trabaho. Hiningi ng kanyang ama na sunduin niya ang kanyang lola sa doktor kapag tapos na siya, at napilitan siyang sumang-ayon. Umalis ng bahay si Val na nakasuot ng magandang damit para sa kanyang interview, pero isang panlilin lang pala ito. Naghihintay sa kanya ang kanyang kasintahang si Evan sa labas, at nagpalit ng casual na damit si Val nang makasakay siya sa kotse. Sa tingin ni Evan, hindi dapat laktawan ni Val ang isang interview para pumunta sa isang video game tournament, pero sinabi ni Val na magpapanggap lang siyang may sakit. Ang premyo ay $10,000. Kaya kung manalo siya, makakapag-pro siya sa wakas. Sa kasamaang palad, may masamang balita si Evan. Lahat ng pinakamahusay na manlalaro sa komunidad ay makikipagkompetensya rin. Nang makarating sila sa arena, nagkakagulo na ang lahat dahil kay Roy, na kilala rin bilang Kilohertz. Siya ang People's Choice Gamer of the Year at lumabas na sa mga magazine cover. Kahit ang mga komentarista ay sigurado na siya ang mananalo. Desperado si Val na talunin siya, pero pinaalalahanan siya ni Evan na hindi siya nandito para manalo. Nandito siya para mag-qualify. Nagsimula ang laro at si Evan lang ang nag-cheer para kay Val. Siya ang unang manlalaro na nakakuha ng kill at puntos sa board. Pero biglang lumitaw si Roy mula sa kabilang bahagi ng mapa at nagsimulang magnakaw ng kanyang mga kill. Minsan ay tumitigil siya sa paglalaro para makipag-high five sa kanyang mga fans, at tinatakpan pa nga ang kanyang mga mata habang naglalaro para magpakitang gilas. Hindi sumuko si Val at patuloy niyang ginawa ang kanyang makakaya hanggang sa naging pantay na ang kanilang puntos ni Roy, ilang segundo na lang ang natitira sa orasan. May kalaban si Val sa harap niya at may pagkakataon siyang patayin ito para manalo. Gayunpaman, nakita niya si Roy sa malapit at hinabol niya ito para makakuha ng glory kill. Sa kanyang pagkabigla, nawala ang karakter ni Roy sa screen at biglang lumitaw sa likod niya para patayin siya, at siya ang nanalo sa tournament. Habang palabas na sila, patuloy na nagrereklamo si Val tungkol kay Roy, hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ni Roy ang mga paggalaw na mas mabilis kaysa sa reaksyon ng tao. Sinubukan ni Evan na iangat ang kanyang mood sa pamamagitan ng pagsasabi na nakarating siya sa finals, pero sa tingin ni Val, walang silbi iyon kung hindi niya matatalo si Roy. Habang pinag-uusapan si Roy, lumapit siya kay Val at kinutya siya ng ilang minuto bago umalis para magpa-selfie kasama ang kanyang mga fans. Nang kumuha ng sasakyan si Evan, nilapitan si Val ni Kojima, binabati siya sa kanyang paglalaro noong araw na iyon, ngunit sinabi niyang matatalo siya bukas. Inaangkin niyang isa siyang fairy grandmother, at binigyan niya si Val ng kanyang card, na sinasabi na kung gusto niyang manalo, kakailanganin niya ang kanyang tulong. Kinumpirma rin ni Kojima na tama si Val tungkol kay Roy. Walang taong makakapaglaro ng ganoon kagaling. Nang makarating si Val sa bahay, tinanong ni Carlos ang tungkol sa interview at nagkunwari siyang okay lang, pero kinausap niya ang kanyang kapatid at alam niyang hindi man lang siya pumunta. Hindi rin niya nasando ang kanyang lola. At halos mawala ng trabaho si Carlos dahil kailangan niyang gawin iyon mag-isa. Inihayag niya na magkakaroon ng interview si Val bukas, kaya sinubukan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa finals, na kanyang pangarap at maaaring magdulot din ng magandang kita. Gayunpaman, sinabi ni Carlos na hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito kay Val na nagsisinungaling sa kanya at iniisip lang ang kanyang sarili. Naging mainit ang ulo ni Val at sinabi niyang ayaw niya ng isang mapurol na buhay o trabaho tulad ng kanya at naiintindihan niya kung bakit umalis ang kanyang ina. Pagkatapos, binuksan ni Val ang isang job application sa kanyang computer, pero napalitan niya ito ng isang gaming stream. Nababahala kay Roy, kinuha niya ang card ni Kojima at nagpa siya na bisitahin ang address. Nakakita siya ng isang lugar na tinatawag na Gold Saucer, na isang gaming cafe pala. Hindi man lang nag-hello si Kojima. Pinaupo niya lang si Val at pinaglaro. Pumili si Val ng isang bullet hell game sa pinakamataas na kahirapan, kaya natalo siya sa ikalawang pagsubok. Pagkatapos ay sinabi ni Kojima na uminom siya ng Impulse 9, na sa tingin ni Val ay isang energy drink. Nang buksan niya ang bote,
Ang tunog ng pag-ihip ay nagdulot sa lahat sa silid na lumingon sa kanya. Pinanggako ni Kojima na normal lang ang inumin ito at binuhos niya ito sa takip para kay Val. Nang uminom si Val, naramdaman niyang nagbago ang kanyang utak. Tumaas ang kanyang mga pandama at ang kanyang oras ng reaksyon ay umabot sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ngayon, kaya niyang talunin ang mahirap na laro nang hindi nawawalan ng kahit isang buhay. Ilang sandali lang, nagising si Val mula sa mga epekto at natagpuan ang kanyang sarili sa isang mesa kasama si Kojima, na nagpaliwanag na ang Impulse 9 ay nagpapahaba ng oras. Mas matagal ang paghaba nito, mas malakas ang pagbalik nito. At isang oras nang wala si Val. Maaari niyang ibenta kay Val ang isang bote ng Impulse 9 sa halagang $500, ngunit iyon lang ang natitirang pera ni Val, bukod pa sa magiging pandaraya iyon. Tinanong ni Kojima kung hindi ba nakikita ni Roy na mali iyon at sinagot ang kanyang tawag para ibenta sa kanya ang mas maraming Impulse. Matapos makita ang lahat ng mataas na marka na nakamit niya sa pamamagitan lamang ng 6 na tip, nagpasya siyang bilhin ito. Kinabukasan, uminom si Val ng isang sip ng Impulse 9 bago magsimula ang tournament. Bumagal ang oras para sa kanya nang magsimula ang laro, at kaya niyang patayin ang kanyang mga kalaban ng hindi pinagpapawisan. Sa kasamaang palad, patuloy na uminom si Roy ng Impulse 9, at hindi nagtagal ay nahabol siya, mabilis na nalampasan siya ng ilang puntos. Hindi nagtagal, natapos ang epekto ng Impulse 9 kay Val, na desperado ng manalo kaya naubos niya ang buong bote. Gamit ang kanyang pinakamabilis na reflexes, pinatay ni Val ang karakter ni Roy at nanalo sa tournament. Ang epekto ng napakaraming Impulse 9 ay tumagal ng matagal at nagising si Val sa taong 2029 AI, ibig sabihin, pagkatapos ng Impulse. Nakatira siya sa isang lumang maruming bahay kasama ang 3 anak na tumatawag sa kanya ng Mommy. At dahil sa pagkabigla, nasuka siya. Nang suriin siya ng kanyang asawang si Evan, tumakbo siya palabas at natuklasan na ito ay isang post-apocalyptic na hinaharap kung saan ang mga tao ay nakatira sa mga lansangan at gumagamit ng mga kemikal na banyo. Tumakbo si Evan para bigyan siya ng gas mask bago ipinaalala sa mga bata na oras na para mag-aral. Habang dinadala ng mag-asawa ang mga bata sa paaralan, ipinaalala ni Evan kay Val ang kanilang mga gawain. Magpalat sila ng paghahanap ng mga gamit sa mga wasak na lugar at pagbabantay sa gate. Kinuha ng isa sa mga bata ang tuyong tae ng aso at naisip na ito ay isang magandang bato at hiniling kay Val na iligtas ito para maibalik sa kanya. Pagkatapos ng klase, ang paaralan pala ay isang guro na may ilang mesa sa gitna ng kalsada. Tinuturuan ng guro ang mga bata na kung makakita sila ng binging butiki, dapat silang tumakbo at magtago. Gusto ni Val na kausapin si Evan tungkol sa kakaibang sitwasyong ito, pero naputol siya ng isang kapitbahay na tumawag sa kanya na sheriff. Ipinaliwanag ng babae na ang isa pang kapitbahay ay nagising mula sa Impulse, at hindi naaalala ang huling 8 taon ng kanyang buhay. Hinayla ni Deputy Dan ang lalaking iyon palabas sa kanyang tent at tinawag siyang Pulsar, kaya nagalit si Evan at pinagalitan ang lalaki. Lumalabas na ang mga Pulsar ay mga taong uminom ng sobrang Impulse, at naging walang silbi, na nagdulot ng apocalypse. Ang presidente ay isang Pulsar. Gusto ni Evan na bugbugin ang lalaki, pero pinigilan siya ni Dan at humingi ng utos kay Val. Dahil wala nang silbi ang lalaki. Naguguluhan pa rin si Val, sinabi niya kay Dan na paalisin ang lalaki. Pagkatapos, gusto ni Evan na malaman kung ano ang gusto niyang pag-usapan nila ni Val, pero ayaw ni Val na paalisin siya, kaya nagkunwari siyang masama lang ang pakiramdam niya. Ibinunyag ni Evan na kumain sila ng mga salagubang kagabi, habang tinutulak ni Dan ang Pulsar, palabas ng bayan at isinara ang gate. Sa sandaling iyon, tumunog ang weather alarm at lahat ay nagsuot ng kanilang gas mask. Maya-maya sa bahay, kinakabahan si Val dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa isang sanggol. Naisip niyang tawagan ang kanyang ama para humingi ng tulong, pero patay na siya at ang kanyang abo ay nasa isang urn sa malapit. Ipinaalala ni Val sa kanyang sarili na siya ay isang malakas na kampyon para palakasin ang sarili bago siya tawagin ni Dan, na nagpapaalala sa kanya na oras na para sa latrine duty. Lumalabas na sa hinaharap na ito, si Val ay isang sheriff, sanitation commissioner, scavenger, at isang ina sa parehong oras. Ginugol ni Val ang natitirang araw sa paglilinis ng mga banyo, na nagdulot sa kanya ng sobrang pagod. Pero nang umuwi siya,
hindi siya makapagpahinga dahil kailangan niyang alagaan ang mga bata habang si Evan ay nasa gate duty. Lumipas ang mga araw na may parehong gawain, at pagod na si Val. Minsan ay siya rin ang nagbabantay sa gate, na nangangahulugang nakatingin lang siya sa wala ng ilang oras. Mayroon ding paglalaba, pagbibisikleta para magkarga ng generator, at pagkain ng masamang pagkain. Sinubukan ng mga bata na makipag-ugnayan sa kanya at kumain, at binigyan pa nga siya ng isang drawing ng kanyang sarili, pero malamig at malayo siya. Isang gabi, umuwi si Val at nakita niya ang Field of Fire sa TV. Lumalabas na nagbibisiklete si Evan para magkarga ng game console para sa isang game night isang beses sa isang buwan sa halip na matulog bago ang kanyang susunod na shift. Ipinakita ni Val sa kanyang mga anak kung gaano siya kagaling maglaro at tinuruan pa nga sila kung paano maglaro, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makipag-bonding sa kanila. Ilang oras lang ang lumipas, naglalaro pa rin si Val kasama ang mga bata dahil nakalimutan niyang i-take over ang kanyang gate shift. Dumating si Evan para ipaalam sa kanya na walang nagbukas ng gate para kay Dan at napatay siya ng isang death lizard. Sinigawan ni Dan ang kanyang asawa bago ipinaalala ni Evan na shift pa rin ni Val, kaya ngayon kailangan niyang tumayo sa gate at harapin ang kanyang pagkakasala. Kinabukasan, sinabi ni Val kay Evan na hindi na niya kaya. Kung magtatrabaho sila buong araw at ang pagpapahinga ay parusa, hindi niya nakikita ang punto ng pamumuhay. Nag-alok ng nakakaaliw na mga salita si Evan, sinasabi na siya ang pinakamagandang asawa at ina, bukod pa sa responsable, kaya hindi dapat hayaan na masiraan ang kanyang loob dahil sa isang pagkakamali. Hindi sapat iyon para kay Val, kaya hinintay niyang umalis si Evan bago nag-empake ng ilang gamit at sumulat ng isang liham ng pamamaalam. Nagising si Evan at nakitang wala na ang kanyang asawa at binasa ang liham para malaman na siya pala ay isang pulser. Humingi siya ng tawad at sumang-ayon na walang lugar ang mga pulser sa sibilisadong lipunan. Kaya umalis na siya. Samantala, naglalakad si Val sa mga wasak na lugar at nakita ang mga bangkay ng iba pang pulser. Matapos maglakad ng ilang oras sa ilalim ng mainit na araw, nagulat siya nang makita ang gold saucer, na hindi na kasing ningning kagaya noon. Gayunpaman, nasa loob pa rin si Kojima, mukhang eksaktong kapareho ng 12 taon na ang nakalilipas, at patuloy na pinapaandar ang tindahan, salamat sa solar panels. Sinigawan siya ni Val dahil sinira nito ang kanyang buhay, kaya sinabi ni Kojima sa kanya na hindi siya makapag-refund, pero maaari siyang magbigay ng store credit. Kumuha siya ng isang malaking bote ng Impulse 9, at sinabi na maaari niyang inumin ang buong bote at manatili sa tindahan na naglalaro ng mga video hanggang sa mamatay siya, na mas maganda kaysa sa kanyang buhay ngayon. Tinanggap ni Val ang alok at umupo para maglaro. Pero sa sandaling iyon, naalala niya ang drawing ng kanyang anak at napansin na nakasulat sa sulok ang, "My Hero." Habang iniisip niya ang lahat ng mga bagay na sinabi sa kanya ng kanyang pamilya, nagpasya si Val na bumalik sa bayan. Sa gate, hindi bubuksan ni Evan ang pinto para kay Val at sinabi sa kanya na umalis, na iniisip na bumalik lang siya dahil mas masama ang mga wasak na lugar kaysa sa buhay sa bayan. Ipinasok ni Val ang drawing sa ilalim ng gate at ipinaliwanag na gusto niyang maging tao na iniisip ng kanyang mga anak na siya. Nangako siyang gagawin ang lahat ng mga gawain, magdo-double shift, at gagawin ang lahat para gumana ito. Gayunpaman, mahirap para kay Evan dahil hindi niya naaalala ang huling 12 taon ng kanilang buhay na magkasama. Naputol ang sandali nang marinig nila ang putok ng baril sa malayo. Sumigaw si Evan na paparating ang death lizards at tumunog ang mga alarm. Sinamantala ni Val ang pagkakataon para makapasok habang hinahanap ni Evan ang kanilang mga anak. Nagkakagulo ang lahat sa bayan at nag-eempake ng mahahalagang gamit para magtago sa bangin dahil walang magpoprotekta sa kanila. Patay na ang kanilang deputy at ang kanilang sheriff ay isang impulse junkie. Kung hindi sila tatakbo, papatayin sila ng mga lizard. Ayaw niyang mawala ang kanyang tahanan, sumali si Val sa kanyang pamilya at sinabi sa kanila na magtago habang ginagawa niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay pumunta si Val sa gate at naghanda ng ilang mga bagay, tulad ng mga drum ng gasolina at isang malaking bote ng Impulse 9. Dumating ang mga lizard sa isang truck at nagulat si Val nang makita si Roy bilang kanilang leader. Nakilala rin siya ni Roy at kinutya siya habang inilalarawan kung paano kakainin ng kanyang gang siya at ang kanyang pamilya. Biglang itinapon ni Val ang bote ng Impulse, at napagtanto ni Roy na nakainom siya. Naghanda ang gang na umatake, pero mas mabilis na ngayon si Val at binaril ang mga drum para makagawa ng malaking pagsabog. Binabaril niya ang isang gangster habang lumilipad ito,
habang ang isa naman ay namatay dahil sa kanyang sariling granada. Patuloy na bumabaril si Val para patayin ang ilang lalaki, pero isang ligaw na bala mula sa kalaban ang tumama sa kanyang balikat at bumagsak siya. Nagawa pa rin niyang barilin ang huling gangster, ngunit ibinaba niya ang kanyang kamay nang gantihan siya ng putok ni Roy. Naghanda siyang barilin si Val. Gayunpaman, umiwas si Val at binaril siya pabalik, sa wakas ay napatay niya. Pagkatapos, nagpaputok si Val ng isang flare para ipaalam sa iba na ligtas na ang bayan. Sa huli, namatay si Val na hawak ang drawing ng kanyang anak, ganun pa man, maituturing din siyang bayani, lalo na para sa kanyang mga anak.